Hanggat wala tayong obsession sa business natin, mabagal talaga yung pagunlad natin. Okay, Gilibers, one of the reasons bakit nagiging stagnant ang negosyo natin o hindi na siya umuusad, that means hindi na nag-increase yung sales natin, bumabagal ang leads, bumababa ang conversion rate, hindi na tayo masyadong napapansin sa market. So in other words, umihina po ang benta natin. Kasi yun lang naman ang basehan yan yung sales natin. Kahit anong negosyo mo, ang basehan talaga yan ng pag-unlad niyan is yung sales natin. Okay? So bakit nga ba nangyayari yun? For one reason. Because we failed to identify yung tinatawag nating theory of constraint. Yes, ano po ba yung theory of constraint? Ito po yung something that's choking your business or isang bagay na nagpapabagal ng speed or ng process ng negosyo natin. Isang hadlang. For example, you're selling specific products and meron kang FB page. Ang constraint ng FB page mo or yung dahilan bakit konti ang buwibili is napakabagal ng pagsagot. Wala kang nakaupong tao na sumasagot or hindi ka automated, ikaw pa rin nagsasagot. So, ang constraint mo talaga sa social media mo, yung sumasagot sa leads, yung sumasagot dun sa na-attract natin. So, sa atin po, as business owners, sometimes hindi natin ma-identify yun eh. We don't take time para tingnan ano ba yung constraint ng negosyo ko. So, hindi natin nare-realize na ito pala yung kulang ko. Sa marketing pala yung kulang ko. Panay ang paganda natin sa produkto natin, saan tayo kumukuha ng raw materials, talagang we're dying for the beauty, aesthetic side of it, pero wala tayong or poor yung marketing natin. Parang isa po yan sa mga confessions ng school owners na ma-attend sa atin seminar natin sa AIM Conference Center, Run Your School as a Business and Masterclass. Yung constraint talaga nila is marketing. Wala silang sariling marketing officer, walang enrollment officer, and worse, walang enrollment office, walang admission office. Walang umuupo doon para mag-entertain ng mga inquiries. That's theory of constraint. So another example po, sa process naman natin, operation. So marami ang nag-inquire, maganda yung marketing mo, pero mabagal naman yung operations natin. Mabagal yung pagpapadala o delivery ng products natin. Marami nag-order pero anong petsa na? Sabi mo 3 days, ma-receive. 5 days, 7 days, di pa na-receive. So yung ano yung constraint? Maybe the process itself, maybe yung production, kinukulang kayo, maybe hindi enough yung inventory natin. So dapat nakikita natin. So ano nga ba yung 3 things na dapat natin gawin para yung mga constraint sa business natin na address natin agad-agad? First, obsession. Yes, dapat na-obsess tayo sa process, na-obsess tayo sa paano ba yung transaksyon ng negosyo natin. Alam mo yung pagising pa lang, niisip mo na yung proseso ng negosyo mo. You know why? Pag na-obsess ka sa proseso ng negosyo mo, nakikita mo talaga what is the constraint, what's choking your business. Like for example, sa amin, sa seminar namin, I have a full-time content creation before, no? So ngayon nag-part-time na siya. So yung mga gusto ko ngayong ilabas na poster, gusto kong ilabas na marketing material, medyo naantala. So meron kaming constraint. So what I did, nag-hire tayo ng isa. So ngayon, 2 na sila. Because I'm obsessed every day. Inisip ko lagi data. Ilan yung nag-inquire, ilan yung dapat at this point in time, ilan na yung enrolled namin dito sa aming course na to. So nakikita ko and that's obsession. So hanggat wala tayong obsession sa business natin, mabagal talaga yung pagunlad natin. Kasi obsession is a means para makita natin yung constraint sa business natin. Second, aside from obsession, kailangang gumagamit tayo ng framework. Yes, dapat may framework po ang negosyo natin. Dapat meron tayong system. Dapat merong flow. Dapat may formula tayong ginagawa. Recently lang nag-send ako sa aking admin how to answer. So meron kaming framework. For example, nag-inquire ka po, sabihin mo, I'm interested to attend the Run Your School as a Business na seminar. Okay, so that's the first. Then, kung ano yung sasagot namin, may framework kami doon. So, thank you for your interest.
To reserve, we need the following data. Alright? And of course, lahat na makaka-receive nun, tatlo po ang sagot nila. It's either magsisend na agad sila ng details, or hindi kami papansinin, or sasabihin nilang not interested. So, meron kaming pansagot sa tatlo na yon. Ano man maging reaction mo, merong karampatang sagot po yun. So, that's framework. So, dapat may framework tayo. May system lahat ng area o department ng negosyo natin. And third, huwag mawala ang clarity. Dapat klaro talaga sa atin. May clarity tayo. Kasi pag wala tayong clarity, hindi natin makikita yung constraint eh. Klaro sa atin, una-una in terms of numbers. Clear sa'yo na dapat everyday meron kayong 10 leads. Clear sa'yo that dapat weekly meron kayong at least 20 na na-convert or close deal, sales. Or maybe in terms of amount. So, I don't know, depende yan sa business mo. Pero dapat klaro sa atin yung numbers natin. And second, klaro dapat ang proseso natin para makita natin ano yung constraint natin. Klaro that step 1, ito yung gagawin. Step 2, ito yung gagawin. Step 3, gano'n. Para alam mo, ay step 1, hindi siya nagagawa kasi hindi alam ng tao ko kung anong gagawin niya. Or step 2, alam yung gagawin pero wala namang gagawa. So, dapat klaro sa atin. Kasi pag hindi klaro sa yung steps, hindi mo alam na may constraint. Okay? So, sa ating po lahat, Delivers, isa yan sa mga dahilan bakit umihina negosyo natin. The theory of constraint. Dapat gawa natin ng paraan. Let's go. Kapi po tayo.